Ito guys, good morning. So yan. So marami kasi nagre-request yung mga nakapanood nung protocol, no? So dalawang part pa lang yung na-upload natin do sa group natin. Actually, that is yung first part na nandun is yung 3 types of networkers. Okay, ayun yung pinakaunang part ng protocol natin. Tapos sumunod kasi yung 4 basic rules. Kaso ang na-discuss ko pa lang doon sa 4 basic rules is yung inviting. So yan. So marami nagtatanong kasi binanggit ko doon sa mga dating video na nasan yung kasunod. So yan. Pasensya na ngayon lang nagkaroon ng time. Pero kumbaga discuss natin yung kasunod. Kasi actually ito yung isa sa pinaka-importante doon sa protocol natin. Naalala ninyo doon sa 4 basic rules, di ba yung how to invite yung pinakauna. So this is the number 2. Number 2 is yung ABC rule. So ayun yung pag-usapan natin. Sobrang importante kasi nito. Anyway, what's the ABC rule? Ito pahita ako sa inyo. Wait lang. Share screen natin kasi meron akong yan. Wait lang ha. So, tapos na tayo dito. 3 types of networkers, how to invite. Punta tayo sa ABC rule. So, this is the ABC rule. Anyway, ano yung meron dito sa ABC rule? Ang sinasabi dito, kumbaga, isa to sa pinaka-importante. Okay. Kasi this will determine kung gaano mo kagrabe na ibibida yung negosyo. At the same time, yung upline na kumakausap. Okay. Tapos doon mo rin mapapalaki yung chance kasi na mapasali yung tao. Okay, na mapa-oo. So yan. So meron meaning yan, yung ABC rule. So actually kaya nga siya rule, 'di ba? Kailangan sundin natin 'to. Yan. So letter E stands for advisor. So ito guys, normally kasi ang turo nung iba pag sinabing ABC rule, more on upline lang ang binibuild up. Actually hindi. Anything na connected kay E-team, that's the letter E. Okay. So ano ibig sabihin? Lahat ng konektado kay E-team, letter E yung tawag doon. So this can be your upline, di ba? Yung coach, yung mentor na tinatawag natin. Okay. Even crossline pwede. Even your leader downline mo. Basta konektado sa E-team. Okay. Letter E yan. E-team itself. Okay. So lahat na connected sa company natin, the products, yung admin, yung presidente, okay. Even yung paper bag, yung tarpaulin ni A-team. Okay. Lahat yan, advisor yan, letter E, lahat yan. Tapos, yun, nakasunod dyan, yung product itself. Okay. So, letter B, ibig sabihin ng B is bridge. So, this is you. Okay. Tapos letter C, client, ito yung invite. Ito yung tao na iniimbitahan mo. Now, ano ba meron dito sa ABC rule? Kasi ang pinaka ano nito guys, ang pinaka purpose nito is mai-build up ninyo, okay, maibida. Kaya nga bridge yung tawag sa iyo, ikaw yung tulay. Ngayon para maintindihan ninyo, siguro I have yan, dito sa next page, yan. I have an illustration para mas maintindihan niyo na maayos. So yan. Yung bridge, kung titingnan nyo, ikaw yung pumapagitna. In Tagalog, di ba, bridge is tulay. Okay? So, ikaw yung magiging tulay between the advisor, okay? Between kay E-team, between do sa products natin, tsaka kay client, do sa kliyente, do sa ini-invite mo. Ngayon, the question is, ito lang yan kay. Ganito lang kasimple. Sino ba ang kaibigan ng kliyente? Si upline ba o ikaw? Ikaw. Kanino siya may tiwala? Sa'yo o kay upline? Hindi naman niya kilala yung upline, so malamang sa'yo yung tiwala niya. Yung respeto, sa'yo rin, kasi hindi naman niya kilala yung tao. 'Di ba? So, kumbaga, ibig sabihin, ikaw yung gumigit na, ikaw yung common factor sa dalawa. 'Di ba? Sa'yo siya may tiwala, sa'yo siya may respeto, ikaw yung kaklose, ikaw yung kakilala niya, hindi niya kilala yung upline, hindi niya kilala si A-team, 'di ba? Pero at the same time, since member ka ni A-team, 'di ba? Ikaw yung common factor. So meaning, ikaw yung magiging tulay to connect them. Kasi imagine niyo, pag walang ABC rule, pag walang tulay, okay, may hirapan si A-team kumonekta sa kliyente. May hirapan si upline pauuhin, 'di ba? Mapayes. Kumbaga di ba, mai-deliver, 'di ba, yung message sa A-team do sa kliyente. Kasi walang tiwala 'yan 'di ba? So normally pag missing in action ka, ang mangyayari, 'di ba? Ang mangyayari kumbaga hindi siya magtitiwala agad kasi hindi niya kilala yung taong kumakausap 'di ba? So dapat
makapag-ABC rule ka na maayos. So bridging yung tawag natin. So the kumbaga the job of the bridge, 'di ba? Ang trabaho ng tulay is taga-bida, okay? Taga-build up ka. So yan. So paano yan? So paano ibibida mo? Everything, anything about itim dapat binibida mo yan. Okay. So paano nyo binibida yan, guys? Kumbaga magbigay ka ng magagandang bagay. Okay, magsabi ka ng magagandang bagay about doon sa produkto, about sa company, about doon sa upline. Okay. So kumbaga ibig sabihin talagang dapat gumanda yung tingin, 'di ba? Parang ano lang 'yan parang concept lang siya ng 'di ba? Balik-balik na lang kayo nung high school days, mga teenager pa kayo, 'di ba? Na meron kang kaibigan nagliligawan, lalaki pati babae, tapos ikaw yung tulay, ikaw yung gumigitna, ikaw yung bridge. 'Di ba? Ano sasabihin mo doon sa babae? 'Di ba normally ibibida mo yung kaibigan mo na lalaki na sasabihin mo napakabait niyan. Di ka niyan lolokohin, matinong tao yan, 'di ba? Pagsisilbihan ka niyan, bibigay niyan lahat sa iyo. Na unti-unti kumbaga si babae, 'di ba? Parang napapaniwala. Okay? Kasi kumbaga normally pagka mga ganyang situation, mas napapabilis 'di ba? Parang shortcut. Kasi kaysa kilalanin ko pa yung tao na hindi ko kilala, na shortcut na. Kasi yung kaibigan ko mismo na nagtutulay, yung kaibigan mo mismo, 'di ba, na nagiging bridge, parang siya na yung 'di ba, yung nagpipid sa iyo, 'di ba? Kung ano yung ugali nitong tao na to. So kumbaga kaysa kilalanin mo yan ng mahabang panahon, 'di ba? Nalalaman mo doon sa kaibigan mo mismo. Kumbaga nagkakaroon ng shortcut, 'di ba? So kumbaga ganoon rin dito. Kaysa walang bridge, so kung hindi kayo marunong mag-bridge kasi na maayos, may hirapan si A-team, may hirapan si upline, kumbinsihin yung kliyente. Okay? Kasi walang trust Okay? So hindi kilala. 'Di ba? Pero since nandyan ka, nalaman niya sa iyo, 'di ba? Nakikita yung eagerness, yung kwento mo talagang ramdam na ramdam niya na gandang-ganda ka, bilib na bilib ka kay A-team, 'di ba? So ang mangyayari, kumbaga magkakaroon ng trust yung kliyente. 'Di ba? Gaganda yung tingin niya. Kasi normally isipin niya itong kaibigan ko parang bidang-bida sa kanya yung A-team, bidang-bida yung upline 'Di ba? So kumbaga guys, very important. Ito lang, actually tips when it comes sa ABC rule. Bawal yung baliktarin, ha? Paano bawal baliktarin? So, ang nangyayari kasi minsan, lalo na pagkabago yung mga apply ninyo, kumbaga yung mga hindi pa masyadong sanay, ang nangyayari minsan, etong si Bridge, baliktad. Yung kliyente ang binibuild up, yung kliyente ang binibida. So, ngayon, sasabihin, I'll give you one example. I have a leader na ganyan dati, na nagpatulong siya doon sa apply niya. Although yung apply niya talagang nag-aaral rin naman, nagte-training rin naman. Kaso ang problema, medyo hindi pa sanay talaga makipag-usap. Tapos medyo mas bata-bata pa. Pinakausap yung parang tito na negosyante. So parang ang nangyari doon that time, parang binida niya ng binida yung tito niya na etong tito ko, negosyante to, mayaman to, di ba? Mataas na tao to, di ba? Marami tong ganito, ganyan, kung ano na napundar nito, pag nakuha natin to, talagang lalaki grupo natin, maraming kilala to, maraming kayang ipasok na tao to. Kumbaga yung upline ngayon, since gano'n yung pagkakwento, di ba? Parang nangyari, naliliit yung upline. Kasi upline, nag-uumpisa pa lang, wala pa namang resulta. So, kumbaga, kinakabahan. So, ang mangyayari niyan, pagka nag-present yung upline mo, tapos talaga ang taas-taas ng tingin niya doon sa kliyente, di ba? Pwedeng nauutal-utal, mawawala yan sa sinasabi, di ba? Kakabahan yan, di ba? So, baliktad. So, kumbaga, kahit sino ang kliyente, guys, kahit sino ang kausap, dapat laging upline ang naka-build up. Okay. Kahit sino pa yan, kahit gaano pa kataas yung kliyente na yan. Actually, I've experienced that. Kasi ang isa sa pinaka-importanting purpose na itong ABC rule na to is yung distractions. Bakit namin pinapagawa yan? Kasi napakasimple. Ayaw namin merong distractions. So, tinatanggal natin yung distractions. 'Di ba? Para magkaroon ng focus yung tao. Okay. Actually, I've experienced that. Yung parang yung kinikwento ko kanina na may pinakausap doon sa leader ko na parang kamag-anak yung tito niya na negosyante. So yan, parang experience ko yan sa akin naman, iba naman. Kasi may pinakausap sa akin dati, doktor. So parang ang nangyari nung that time, yung kliyente namin, doktor, ang nag-invite yung isang downline ko na parang family doctor nila, yung doktor. So ang nangyari at that time, parang in-invite niya yung doktor na sabi may ipapaliwanag na negosyo. Well, syempre yung doktor, parang family doctor nga nila since mga bata pa sila, doon na sila nagpapacheck up, nanay, tatay niya, talaga as in buong family talagang kilala, parang family friend na yung doktor.
Ang nangyari, pinagbigyan. So sabi, sige, punta lang kayo dito, paliwanag nyo yung negosyo sa akin. Pero walang build-up na nangyari. Parang ang sabi lang, dadalhin yung apply, dadalhin yung taga-paliwanag. Okay? Tapos may kinig lang si doktor. So kumbaga, okay naman, umuo naman yung doktor. So parang I think that was 4 a.m. yung schedule namin, mga around 4. So dumating kami before 4 o'clock. Kaso nangyari, may mga pasyente, kasi clinic din niya yun eh. So may mga pasyente yung doktor, hinintay pa namin matapos. So parang natapos yung doktor, lagpas 5 p.m. So parang lagpas isang oras, halos isa't kalahati, magdadalawang oras kami nag-antay nun. Kasi yung 4 o'clock yung schedule, pero since kailangan namin antayin, may mga pasyente pa, na-late na kami ng start. So anong nangyari nun, kumbaga parang pagka present namin, actually yung doktor walang focus. Kasi parang pinakilala lang na ito si Upmark, siya yung magpapaliwanag sa'yo. So yan, dati siyang nurse. Yan. Pero walang build up, kumbaga hindi na ibida. Napakilala lang, na-introduce lang, pero hindi na ibida ng maayos, hindi na i-build up ng maayos. Alam nyo, that time, yung kausap ko, kumbaga parang ang nangyayari, cellphone siya ng cellphone. Cellphone siya ng cellphone. So, meron siyang ka-text, nagpapaliwanag ako. Nagte-text siya. So, ako that time, ang ginagawa ko, humihinto ako. Yan. Tuwing magte-text yung tao, hinto ako. Kasi alam ko hindi siya nakikinig eh. So, yan. Tapos, pagka natapos na siya mag-text, magre-resume ako ng presentation. Tapos, pangalawang beses, nag-text na naman siya, hinto ulit ako. Pagkatapos na mag-text, saka ako nag-resume ulit ng presentation. Wow, now ang nangyayari, parang itong pangatlong text niya, may ka-text siya eh, may ka-text siya. So tumutunog yung cellphone. Yung pangatlong text niya, siguro napansin niya na humihinto ako. Alam niyo ano sabi niya sa akin? Sabi niya, oh, huwag ka na huminto. Tuloy mo lang. Nakikinig naman ako, importante lang tong ka-text ko. So yan. So alam niyo yun, kumbaga, parang sinabi niya sa akin na tapusin mo na yan. 'Di ba? Tuloy mo lang kasi parang siguro natatagalan na siya sa paliwanag. Pero ang totoo yung interest wala. 'Di ba? Kasi hindi na ibida ng maayos eh. Kumbaga parang ang nangyari noon that time sa setup na 'yon, pinagbigyan lang, 'di ba? Yung pinagbigyan niya lang yung pasyente niya na nag-request for presentation, 'di ba? Pero yung focus niya wala, yung interest, mahalata mo na wala talaga interest, 'di ba? As in pinagbigyan lang. 'Di ba? So parang that time, parang imagine ninyo, kahit maganda yung A-team, kahit magaling yung nagpe-present, 'di ba? Kahit marunong yung nagpapaliwanag ng negosyo, kung yung kausap ninyo hindi naka-focus sa presentation, walang interest sa presentation, hindi yan sasali. 'Di ba? So kasi hindi na i-build up na maayos. Well, I'm not saying na every doctor is ganon, 'di ba? Pero syempre hindi natin maiwasan na, 'di ba? Syempre, ano yan eh, mataas na tao, 'di ba? Professional. Okay? So talaga may mga specialty sila eh, 'di ba? So mataas ang tingin nila minsan sa sarili nila, 'di ba? So kumbaga isipin mo na lang parang sino ka ba yung nagpapaliwanag, 'di ba? Bakit kita bibigyan ng importansya, 'di ba? So not everyone ganun. Pero kaya natin ginagawa EBC role para maiwasan yung mga ganong scenarios. Okay? Pero one time, at siguro ayun yung negative na nangyari sa akin ng walang EBC role na maayos. Pero I have an experience naman na-build up naman ako na maayos. Na-build up ako ng todo. Ang ganda naman ang ganda ng naging resulta. Actually, one time, meron pinakausap sa akin, vice mayor naman ng isang municipality sa probinsya sa norte. So, yan. So, actually, that's somewhere around La Union. May leader ako, which is batchmate ko dati, nung nursing ako. Nasa La Union siya nag-work. So, kumbaga nasa rural, parang rural na hospital. So, parang municipal hospital nila yon doon. So, kumbaga nangyari, kakilala siya, kaibigan siya ng vice mayor, na-invite niya yung vice mayor. Na-build up ako na maayos. So, yan. So, paano? Kumbaga, paano sinabi sa akin? Actually, kwento, kumbaga, the normal way ng pag-build up, guys, you're going to, you're going to, you're going to give the background. Bigay niyo yung background ng tao. 'Di ba? Na kakausap. Bigay niyo yung background ni upline. Okay? So yan. So, kumbaga, may kita niyo yan. Wait lang May kita niyo yan dito sa kita ko lang. Doon sa protocol natin, kung mapapansin niyo, doon sa page 6 ng protocol natin. So, ito yan, yung step-by-step guidelines. Actually, hindi na to na-discuss maayos minsan kasi masyado nang mahaba. Pero you need to read this. Kailangan yung basahin to. Ito yung proper build-up, bridging na tinatawag. Ito pala. So yan, proper build-up, bridging.
So, yan. So, kailangan maiangat mo talaga eh, di ba? Talaga mapaganda mo yung kwento. Okay. So, yan. So, kumbaga yan. Build up. Ayun siya sabi ko, you need to build up everything. Kung ikaw yung bridge, ikaw yung tulay, binibuild up mo lahat, binibida mo lahat. Bago pala yung company natin, sobrang ganda. Diba? Sobrang mura ng mga products, diba? Highly consumable products, grabe yung quality ng mga products natin. Mura yung investment dito, diba? Diba hindi ka mahihirapan magpasali kasi yung mga kaibigan mo kayang-kaya to, unlike sa ibang networking company na mahirap ilabas. Diba? Yung puhunan. So yan. So pwede kumita ng malaki. Now, if you have experience na sa networking, you can build up the leadership bonus. Kasi yung leadership sa atin, diba? Isang side lang. Pwede ka pa rin kumita. Unlike sa ibang networking, so kung may experience ka na, lahat ng mga binary na networking, kung isang side lang, wala kang kikitain. Diba? Sa products natin, buy one, take two. So, pwede nyo i-build up yan. Unlike sa ibang networking company, you only get 25 to 30% discounts. Yan. Sobrang dami natin ways to earn. You can also build up yung ano natin, yung mga incentives, company incentives. Diba? Yung sa PIP pair natin, diba? Diba? Yung meron pa tayo ng reward points, diba? Sa PIP pair. So, yan. Resulta. Okay? So, kumbaga, as much as possible dito sa resulta, you can match. So, paano match? Magma-match ka ng kwento. Diba? Kung ano background ng kausap mo, dapat nakakapagbida ka rin ng similar sa kanya. Diba? Kasi kung titignan nyo, lahat naman ng mga top earners natin, hindi naman puro networker po yan. Kumbaga, before doing A-team, before nag-networking yung mga yan, may mga pinanggalingan niya mga yan. So, meron diyang estudyante, meron diyang IT, di ba? Meron diyang teacher, meron diyang nurse, di ba? Meron diyang negosyante, di ba? Merong bouncer, merong dishwasher, merong driver, merong fruit vendor, merong panadero, di ba? Meron diyang OFW dati, di ba? So, kumbaga, iba-iba ang background. Diba? So mai-build up nyo rin yung mga yon kasi 'di ba yung background ng mga top earner na yon, 'di ba? Maikikwento nyo. Kumbaga makaka-relate sila. So yan. Tapos ito, yung apply nakakausap, 'di ba? So yan. So going back dun sa sinasabi ko kanina, paano ako binild up nung kaklase ko dati, 'di ba? Doon sa kausap ko na vice mayor. Kumbaga sinabi talaga yung background ko na vice, ito, kaklase ko to dati, kapareho ko lang dati na nag-nurse lang rin, tapos huminto sa nursing, kumikita lang to ng maliit dati, pero ngayon, kumbaga top earner na to ng company, isa to sa kumikita ng malaki, di ba? So kumbaga parang yung kausap mo na tao, ma-realize na, di ba, makikita niya na from, di ba, from walang-wala, from hindi kumikita na malaki, from normal na tao, ito, nagbago buhay. Di ba? Because of doing A-team. Diba? So, kumbaga parang mapapaisip siya na maganda yung negosyo. Diba? Kasi ganun yung nangyayari. So, kumbaga, ibig sabihin, guys, kailangan diba, maikwento nyo yun. Diba? Kailangan maikwento ninyo na itong apply na to, ito yung tumutulong sa akin ngayon. Actually, kumikita na to ng malaki. So, anyone na kausap ninyo, dapat maibida ninyo na maayos. Diba? Para kumbaga, sabi ko nga, hindi naman kami nagpapa-importante, kaya kami nagpapa-build up. Kumbaga, para gumanda yung tingin niya sa company. Diba? Para mapaniwala siya do sa company. 'Di ba? Para makita niya na meron talagang nangyayari, meron talagang resulta. Okay. Tsaka at the same time, 'di ba, na isa sa point nga natin, isa sa purpose natin is magkaroon ng focus. So para nagkakaroon ng focus yung tao, 'di ba? So pagka sabi pa nung kaibigan ko noon that time, actually napaka-busy ko raw. Wait lang ah. Sabi nung kaibigan ko that time na napaka-busy ko. Tapos galing pa raw na Manila, papabayihin niya pa raw ako, 'di ba? Papuntang probinsya para lang presentan sa Vice Mayor. So imagine niyo, kumbaga yung Vice Mayor that time, kumbaga tuwang-tuwa siya kasi nag-effort. Okay? So nag-effort pa raw ako para kausapin siya. 'Di ba? Nag-effort pa raw ako para biyahihin siya, 'di ba? Para bumiyahe ng malayo para pumunta sa kanya. So yan. Kumbaga na-appreciate niya, 'di ba? So that time, since nakita niya yung effort na binigay ko, nakita niya yung 'di ba? Nakita niya yung oras, 'di ba? Binigyan natin ng importansya, 'di ba? Binigyan niya rin tayo ng importansya in return. Kumbaga talagang that time naalala ko, kumbaga hindi pa siya nagpa-istorbo, sabi wala raw mag-istorbo, may ka-meeting raw siya, 'di ba? Parang that time parang ako yung nahihiya kasi imagine niyo, 'di ba? Sino ba naman ako? Tapos yung kausap ko, 'di ba? Parang mataas na tao doon sa lugar nila, 'di ba? Pero kumbaga ako pa yung nagkaroon ng special treatment, 'di ba? Na pinamerienda pa, parang kausap mo normal lang na parang kapantay mo na tao, 'di ba? Kasi tumaas yung tingin sa iyo eh.
'Di ba? Tumaas yung tingin. So kumbaga, kung magpe-present ka ng ganun, talagang papahinggan ka ng tao, 'di ba? Papahinggan ka kung sino man ng kliyente. Okay. So this is very important. So napaka-importante nito, guys. So sa sitwasyon natin right now, mapa-online, mapa-offline, you need to do this. Okay? Actually, when it comes sa office, kung maalala, kung maalala niyo lalo na yung mga nakapag-offline na dati, 'di ba? Mapapansin niyo sa office talagang inaano natin 'to, pina-practice natin 'to. 'Di ba? Kasi pagkapasok mo ng office, ginagawa natin as in tinuturo yung mga tao. 'Di ba? Yung office natin, iikutin mo yan. Pagkapasok mo ng office, nandyan yung admin natin. Kakwento mo na yan. O, ito yung admin natin. Sa taas nun, merong packages. So, papahita mo doon sa tao. Ito po yung mga packages natin na pwedeng pagpilian. Pagkatingin mo doon sa kanan, di ba, malalaki yung poster natin, ng a la carte. Yung poster ng mga top earner. Di ba? So, ayun ang purpose noon para ma-build up, ma-ABC yung mga yun. So, ito po yung picture ng a la carte natin. Paliwanag ko din po sa iyo. Actually, napakaganda ng mga food cart na yan. So, ito po yung mga top earners natin. Diba? So, I suggest guys, yung mga hindi pa nakakapag-offline, hindi pa makakapunta sa office, you need to have pictures, no? Kailangan may mga pictures kayo. Para pag nagkikwento kayo, you can send pictures. Diba? Para pag nagmamatch kayo, meron rin kayong picture. Kumbaga, may kinikwento mo na, diba, may kinikwento ka, may invite ka, teacher. So, mapapahita nyo yung picture ni top 5, ni Abdru Canso. So, diba? Ito yung top 5 natin. So, papahita mo, ayan, yung top 5 order natin. Ayan si Abdru Canso. So, kinikwento mo, binibida mo. Diba? Na graduate ka ng education. Diba? So, dapat mag-teacher siya. Ngayon, nag-networking. Also, Ma'am Mel Apis. Diba? Teacher din. OFW. Okay? So, right now, yung mga onliners, tapos mga OFW, yung mga malayo, you can't go sa office, di ba? Pero dapat na-apply nyo pa rin yan. Yung, sino ba mga OFW sa top earners, Ma'am Annalyn Ibrahim. Okay, top 23 natin right now. Okay, si Annalyn Ibrahim. Naka-apat na bansa na yan, di ba? Na palipat-lipat, nagtrabaho bilang OFW. So, papahita ninyo. Ito, pareho mo dati, OFW to. Ngayon, top earner na ng company. Hindi na siya bumalik sa ibang bansa. Kasama niya yung mga anak niya lagi. Di ba? Dati, kumbaga, lumaki yung mga anak niya na hindi niya nakakasama. So, kumbaga, nakaka-relate yung tao. Di ba? Tapos, ibibida ninyo. Di ba? So, aside from that, nakikwento niya na yung background, nakakapag-match ka na. Di ba? Tapos, mag-build up ka rin ng apply, nakakausap. Di ba? So, the normal way lagi, di ba, ng pag-build up sa mga upline is yung background. So, bigay niyo yung background muna. Okay? Bibigay niyo muna yung background ni upline. So, yan. So, sabihin niyo kung saan nanggaling before nag-itim. Tapos kung ano na yung buhay ngayon nung nag-iitim na siya. Okay? Kung ano pangalan ng grupo, kung nagkaroon na ng resulta, okay? Car achiever ba yan? Top earner ba yan? Diba? Future top earner, top performer ba yan? Ano pangalan ng grupo niyan? Okay? So you're going to get that. Okay? Tapos last but not the least guys, yung house rules. Okay? So nakasulat yan dito. Wait lang, pakita ko ulit. So dito yung house rules natin. So yan. Huwag ka muna magte-text, huwag ka muna magkwentuhan. Mamaya pagkausap ka ni upline, huwag ka muna magsa-cellphone. 'Di ba? Pag nag-focus si upline, huwag ka muna tayo na magsi-CR ka, may gagawin ka. 'Di ba? Kasi nakakahiya naman kung bakit hiningi ko lang yung oras nito, 'di ba? Siningit lang tayo nito sa schedule nito. 'Di ba? Ganun ka-importante na bigyan pa tayo ng oras. So yan, kumbaga para mahiya, 'di ba, yung kliyente. Pero again, the purpose is para makapag-focus, okay, para makinig yung kliyente sa presentation. So, ayun yung ABC rule natin. So, napaka-importante nito guys. Ulitin ko, dapat sanayin nyo. So, paano sanayin? Sanayin in a sense na dapat every schedule, ang gagawin niyo ngayon, nag-ABC na kayo. Okay? Every invite niyo dapat nag-ABC kayo. Before presentation, nag-ABC kayo. After presentation, nag-ABC pa rin kayo. Okay? So paano? Nag-i-invite ka pa lang, binibida mo na yung mga products, binibida mo si marketing plan, binibuild up mo yung pinaka-company natin, 'di ba? Binibuild up mo yung presidente. Okay, yung upline na nakausap, pagkakilala mo na or na-schedule mo na sa upline, i-build up mo rin yung upline, 'di ba? Para naitatanim mo na, 'di ba, doon sa tao. Tapos before the presentation, build up ulit.
Diba? Kukwento mo, nga pala, ito na. So, mag-start na yung presentation. Ito yung kakausap ko sa'yo. Ulitin ko lang. Ito yung background niyan. Ganito, ganyan. So, makinig ka mamaya sa kanya. Diba? Huwag ka muna magpa-distract. Huwag ka muna kung ano-ano gawin na bagay. Diba? Mag-focus ka muna. Saglit lang naman yung presentation. So, yan. Tapos, after the presentation, diba? Pa-follow up mo yung tao. Di-discuss natin yung next time, yung third part, yung how to follow up na yan. Diba? Pero nag-i-busy ka pa rin. Actually, ika nga ni top 2, 'di ba? Pinag-uusapan namin 'to lagi na ABC is everything. Kumbaga, sa lahat ng gagawin mo dito sa networking, dito sa e-team, lahat nag-ABC rule ka, 'di ba? Lahat binibida mo, lahat binibuild up ninyo. So, ang point ko, sanayin niyo guys, 'di ba? Sanayin niyo mag-ABC na every time na ikipagkwentuhan ka, ABC ka na ABC. Every time na ikipagkwentuhan ka, binibida mo yung negosyo, binibuild up mo sa e-team. So, laging maganda yung lumalabas sa ano, 'di ba? Laging maganda yung lumalabas sa kwento niyo. Kasi maniwala kayo guys, pagka nasanay kayo na anything na gagawin mo, tapos normal na nagkikwento ka na lang, nakikipagkwentuhan ka na lang, nabibuild up mo pa rin yung negosyo. Time will come, hindi mo na kailangan mag-present. Di ba? It happens. Okay? Nangyayari yun. Hindi ka na nagpe-present, nakikipagkwentuhan ka na lang yung tao, hindi mo na mamalayan, nagtatanong na gusto nang sumali. Okay, so ganun ka-importante. So yun. So that's the third part ng protocol natin, yung EBC rule. If you want copy of the protocol, guys, ulitin ko lang, hingi kayo sa mga uplines niyo. We have a link, pwede nyo kunin yan, or you can send me a message, bigay ko yung link sa inyo para ma-download nyo yung protocol. Okay. So yan, thank you. Upload ko yung next part. Siguro pagsamahin ko na yung last, yung how to follow up, tapos yung dealing with negatives.